So yan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ito, papayta ko sa inyo kung paano kami mag-replant. So ang tip pa lang i-replant kayo na beans flytrap. At kung mapapansin nyo, nagre-replant ako sa kadahilanan na yung media niya ay hindi na ganun ka ganda. Papansin nyo yan kapag decompose na at nagdudulot or nagkokos na ito ng hindi maayos na contact ng halaman doon sa growing media tulad niya, no? Tapos nangingitim, so hindi magandang ano yun, senyales. So kaya naisipan ko, isa rin pala, no, ito palang mga media na to ay luma na talaga. So ano kami, kumbaga tinamad kami na dumating to. Hindi na namin na-replant sa bagong media. So nangyari, kami rin yung na-perwisyo, no, kapag tinatamad ay hirap talaga, no, kapag nabulok na yung media. So ang mga pinapadala na pala namin ngayon ay mga bagong media naman. Tignan nyo itong mga example ngayon, lahat ay bagong media, kaya wala kayong dapat ipaglala. So yung mga ganito pala, ito yung mga lumang media. Merong isang napasama, pero ang pwede nyong gawin yan, look, i-plant nyo na lang sa bigger planter. Ganyan, kasi hindi naman siya problematic. Dito nyo, oh, ganito naman malaman. At eto pala, kahit na gaano naka-itsura ng media nyo, kung maayos naman yung status ng halaman nyo, pwede kayong hindi mag-replant. So, kesa papakilaman nyo, ito lang talaga, tingnan nyo. Although, parang ang gaganda pa. Pero kapag tinignan nyo, yung halaman, ayan, walang maayos na traps, may mga patsi-patsi na sa lahat ng, ayan, sa lahat ng traps, may mga patsi-patsi. So pagka ganyan, sinyali siya na kailangan mo nang i-replant. Pero maganda pa yung horizon niya, kaya hindi pa huli ang lahat. So ginagawa namin, tatanggalin yung mga lumang mga traps tulad nito. Ingat lang kayo na maputol nyo yung rhizome, pero kung sakali maputol nyo, itanim nyo lang din. At pag naitanim nyo na, ganyan na mag-i-itsura niya. After some time of pre-parting, ito 3 araw pa lang ito na i-replant, pero tingnan nyo na itsura. Minsan hindi ganun kabilis yung adjustment ng halaman. Minsan mas matagal. Lalo na ngayon maulan. So ganyan lang ang ginagawa ko. Tapos ang media ko pala ay sphagnum moss and perlite. Tinugasan ko yun parehas, dahil maulan ngayon. Tapos yun, gumagamit ako ng pure sphagnum moss naman around the plant para mas madaling magkaroon, kasi pag nireplant mo yan, hindi agad kapit yung ugat niya, hindi pa establish, so maaring matumba, mawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa namin, nalagyan namin ng sphagnum moss na live na pure sphagnum moss. Pakita ko sa inyo kung ano yung pinabanggit ko. Ayan, okay, ito yung, kita ba? Ayan, ito yung plant. Tapos lalagyan ng namin yan ng maligness na sphagnum moss sa paligid. Kita nyo yan, ganyang level lang. Kita nyo yung level nya. So hindi ko na ipapakita lahat, pero ganito lang ang ginagawa ko. Bubutas ako dyan. Tapos ang maganda pa nyan, dahil meron ng sphagnum moss around the rhizome, hindi ka mag-aalala kung may contact ba o wala, dahil sinadya mo na di ba, magkaroon ng contact yung around the plants. At yun yung kadali. Isa pa, syempre tatanggalin muna yung maduduming parte, palibutan. At sabi ko nga kanina, kaya tayo naglalagay ng pure sphagnum moss ay para magkaroon ng contact at ganun din anchor yung plant doon sa media. Kahit bumagyo umulan, hindi siya ma-approve. So parang artificial roots ang ginagawa natin and weak system, lalo na kung naparami kayo ng perlite. Ginagamit ko rin to sa ibang mga laman tulad ng helianthera at
Cephalotus at iba pa. Pero pagdating pala sa Cephalotus, huwag niyong galawin ng galawin. Medyo para kayo nag-aaral ng kolehiyo pagka galaga kayo ng Cephalotus. Pero pag nakuha nyo na yung technique, napakadali. Huwag nyo lang galawin yung roots, ayun na yun. Huwag nyo pakialaman ng pakialaman. So ito, ganyan lang. Lagay sa paligid, hanap ng pwesto at itanim. Sige, tuloy ang ligaya. Kung may mga ganito pala, pwede nyo itong hati-hatiin. Kaya lang, ako wag na kasi ang dami kong gagawin ngayon. Siguro kung may 100 piraso yan. Kaya hindi ko nahatiin, dadami pa yung gawain ko. Tsaka hindi maganda kasi lagay ng halaman na to. Sorry plant. Ito, gamit rin pala kayo ng tongs na ganito. Piliin nyo yung medyo malapad kasi may tongs na patulis. Mahirap mag-clamp or humawak ng halaman kapag ganun, nadudulas. Pero pag ganito, madali. So, sa maliliit na halaman, maliit lang rin ang konti lang rin ang ilagay nyo. So, namatay yung screen yan. So, ito pa, isang na lang. Tapos, papatayin ko na yung recording. So, kuha kayo ng halaman, hugasan nyo, lagyan ng sphagnum mo sa paligid. Tapos, tanim. So, yun lang. Kita ko sa inyo ang itsura ng mga tinanim natin. So, ganyan lang yung level. At kung mapapansin nyo, diba, malinis na malinis yung media na gamit natin. So, yan. So, kapag bibili pala kayo ng media, siguraduhin niyo na horticultural perlite yung bibili niyo, tapos sphagnumos na bagong stock. Iwas kayo dun sa mga luma. Lumang stock, dark yung color, yung maganda. So, dapat ganyan yung kulay. Kasi yung mga luma, mabilis na mabulok yun. Mura nga, pero hindi na maganda gamitin. Magre-replant agad kayo. Tapos, huwag kayong gagamit ng chemicals para hindi kayo mag-replant ng lagi. So, yan lang. Bye-bye. And God bless. Bye.